Ikaw po yung kabuuan ng lahat ng pangangailangan po namin sa buhay. At nagpapasalamat po kami kasi nandito po kami, hindi sa kagustuhan lamang po namin. Alam po namin ikaw po yung gumawa ng paraan para makarating po kami dito. Ikaw po yung naghahanap sa amin pa isa-isa, ikaw po yung pumipili sa amin, ikaw po yung tumatawag sa amin. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, na may ayon po namin ang sarili po namin sa iyo. Ingatan mo po kami sa gawa ng kaaway na alam mo po na ayaw po niya na lumapit po kami sa iyo. Kaya ngayong umaga, O Diyos, bawat isa po sa amin, O Diyos, ay katagpuin mo po. Abutin mo po yung espiritu po namin tungkol sa katotohanan, tungkol sa pagka-Diyos mo, tungkol sa kapangyarihan mo, tungkol sa iyo na ikaw lamang po talaga ang makakatulong po sa amin. Kaya ngayong umaga, tanggapin mo nga po ang aming papurit pagsamba sa iyo. Pampahin ka po namin sa espiritu at katotohanan at salamat po sa pagmamahal mo. At dahil sa pagmamahal mo, matututunan po naming mahalin ka namin higit sa pagmamahal namin sa iyo kahapon. At mahalin din po namin yung kapwa po namin. Kaya salamat po, Diyos, sa pagmamahal mo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Umawit ang mga himno at si Yahweh ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Ang ulap sa kalangitan ay siya ang naglalatag. Itong lupa'y dinidilig ng saganang tubig ulan. Sa bundok at gubat na may mga damoy binubuhay. Pagkain ng mga hayop siya rin ang nagbibigay. Pinapakain nga niya nagugutom na inakay. Amen.
Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Itataas kita. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Habang may hininga, Habang may hininga sa'yo ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Itataas kita. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Itataas kita. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Of your praise.
give you reverence. So I rise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fills this place, all the glory of your presence. We your temple give you reverence. So I rise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fills this place, all the glory of your presence. We your temple give you reverence. So I rise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fills this place, so I rise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fills this place, as your presence now fills this place, as your presence now fills this place. Ama namin Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga, Panginoon, yung oportunidad, Panginoon, na muli masamba ka po namin at maitaas ka po namin, Panginoon,
Sa isang linggo, Panginoon, na sumabak po kami sa mundong ibabaw, Panginoon. Alam mo po yung hinakaharap po namin. At nais po namin, Panginoon, makakuha po ng comfort galing sa iyo, Panginoon. Ikaw po yung makita po namin, Panginoon. Presensya mo nga po, Panginoon, ang nais po namin, Panginoon. Because again, apart from you, Panginoon, wala po itong ginagawa po namin. But with your presence, Panginoon, gaya ng kinanta po namin, Panginoon, ikaw lamang po ang lahat ng dahilan ng ito. Muli, pinapasalamatan ka namin, sinasamba ka namin, inataas ka namin, at lahat ng ito ay pinapanalangin po namin sa kataas-taasang Diyos na pangalan po ay si Jesus. Lahat ng po ito ay sa pangalan mo lamang po. Ito po yung samot dalangin namin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Mga bata po sa Sunday School, tunay nga po na napakasaya pong magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So patuloy pa rin po tayo dito sa ECF. Tuwing Sunday, tuloy-tuloy pa rin po ang ating worship. At ngayon po, nagsimula na tayo dun sa Book of Acts. Nung nakaraan po, di ba, dun tayo sa Lucas, kay Lucas. Pero ito pong Acts ay sinulat pa rin po ito ni Lucas. Dito natin makikita na yung Lucas po talaga na libro ay siya rin po yung nagsulat nun. Pagdating ng Espiritu Santo, galing po sa Acts chapter 2 verse 1 to 4, ito po yung tinakil po natin nung nakaraan, no, kay Pastor Ed po, na yung pagdating po ng pagbautismo at pagpinuspos ng banal na Espiritu. Amen po ba? May nakakaalala pa po ba dito noon nung nakaraan? Yung dalawang proseso po na yon. Mamaya po, ibabalikan po natin yon. Ngayon naman po, ang pag-uusapan po natin, the baptism of the Holy Spirit o ang pagbautismo ng banal na Espiritu. So, yung unang chapter po, mamaya po, tayo po tumayo at para sa pagbigay respeto po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Acts chapter 2 verses 5 to 14. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Verse 6, nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao, na mga sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cirene. At nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta at Arabia rin. Paano sila nakakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangang-hang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga yan. Kaya tumayo si Pedro, kasama ng 11 apostol, at nagsalita ng malakas, mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Tayo po manalangin. Ama, maraming salamat po. Muli, Panginoon, yung privilege po na magamit niyo po dito. Panginoon, kayo po yung makipag-usap sa amin, kayo po yung mangusap sa puso't isipan po namin. At ganoon na rin po, Panginoon, lahat po ng gusto niyo pong sabihin ay masabi nga po sa umagang ito. Ama, kayo po yung manguna, kayo po yung maghari sa simbahang ito. Ito po sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ito tayo po umupo. Bautismo ng banal na Espiritu. Ito po yung pinag-usapan po natin o yung tinakil po nung last week. So,
Yung bautismo ng banal na Espiritu, ay yung proseso po na pagkilala ng isang tao o isang Kristiyano po na yung pakikipag-isa niya po kay Kristo. Yung pagkilala niya po at pagtanggap niya na ang Panginoong Diyos ay si Jesus at si Kristo ay ang kanyang tagapagligtas. Yun po yung proseso na yon, yung pagbautismo ng banal na Espiritu. At sumunod pa naman po noon na tinakil, yung puspos ng banal na Espiritu o pagpuno sa ating banal na Espiritu. Once po na from the time po na tayo'y binautismuhan, tayo'y na naniwala sa Panginoong Hesus, tayo naniwala na ang Diyos na si Jesus ay ating tagapagligtas, bababa po yung banal na Espiritu, papasok sa katawan natin. At pagdating po nun, pupunuin po tayo. Pupunuin. Continuous process. Hindi siya, tayo po kasing mga tao, hindi natin kayang mayroon po ba ditong di kayang yung hindi magkakasala? Meron po bang kaya dito? Hindi magkakasala? Kaya po yung pagpuspos o yung pagpuno ng banal na Espiritu sa atin ay tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy. Araw-araw, maya't maya, pag nagkasala tayo, kailangan natin hihingi ng tawad at talikuran yung kasalanan na yun. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. Tapos na, tetelestai, ito po yung sinabi ng Panginoon nung time po na nasa krus siya. Tapos na po, ano ba yung tapos na? Tapos na po, nabayaran po yung ating mga kasalanan. At ito naman po yung time na tayo naman po na para ipahayag sa iba nating mga kapatid na tapos na po bayaran yung kasalanan. Amen po ba? May nakasunod po ba? Ipagpapatuloy natin ang sinimulan ni Jesus. Ito po yun. Ang sinimulan niya na pagbabayad sa ating, kahit di niya tayo kilala, kahit kilala niya tayo from kung kailan tayo pinanganak, alam niya kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Pero hindi natin siya kaano-ano. Di ba po? Never natin siyang tayo sa atin, sa way natin, na minahal siya simula nung una. Di ba po? Pero ang Diyos, simula po nang pinanganak tayo, niready niya na, pinalano niya na yung buhay natin. Amen po ba? Sino pong naniniwala doon? Pagkakalat ng katotohanan. Yun po nga ginagawa ng Panginoon. Ang ginagawa rin po ng mga apostol hanggang sa ngayon ay yung pagkakalat po ng katotohanan. Ano po ba yung katotohanan na yun? Katotohanan po na binayaran na ni Jesucristo ang ating mga kasalanan. At tayo po'y ligtas na. Ano na lang po yung kailangan natin gawin? Sumunod tayo sa Kanya at talikuran yung mga kasalanan po na yun. Amen po ba? Simula po nung chapter 1, ibinigay ng banal na Espiritu para ihanda ang simula ng simbahan. Simula po nung chapter 1 po ito ng Acts po, nagsimula tayo. Doon po nagsimula yung preparation po. Preparation para sa pagsisimula ng simbahan. Yan po yung pinakauna. Yan po yung pinakaunang simbahan po talaga. Diyan na-establish po yung, nagsimula po yung pag-evangelize o pagbibigay po ng pagpapahayag ng mga apostol o mga followers ni Jesus ng katotohanan. Nakasunod po tayo? At yung chapter 2 naman po, doon po isinilang ang simbahan. Nandito na po tayo ngayon. Kung kailan isinisilang po yung simbahan o yung pagtatayo po ng simbahan. Ngayon po siya mag-i-start. Kaya nga po katulad po ng sinabi sa Matthew 16 verse 18, at sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro,
at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Walang may kayang magtigil o magpigil po dun sa tinatayong simbahan ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Na kung ano po yung pinili niya, kung ano po yung pinili niyang tayuan ng kanyang simbahan, kahit sino, wala pong kayang magtigil, wala pong kayang magpasara, at ganun na rin po, ito po yung pangako ni Jesus sa mga simbahan. Amen po ba? At ganun na rin po sinabi sa Romans 8:9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu sa katunayan. Naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Kalimutan natin ang makamundo. Yan po yung, sa totoo lang po, no, pag tayo po yung nagsimula na o nag-start na tayo sumunod sa Panginoong Hesus, ito po yung nakakatakot talaga. Sa totoo lang po. Para tayong abnormal sa mundo pong ito. Kasi po, sabi nga po, di ba, yung agos po ng mundo ay talagang pakontra po tayo dun sa agos ng mundo. Na lahat po, na dati nating kinagisnan, lahat po ng ginagawa natin, halos lahat ay pabaliktad. Pabaliktad na. Malalaman po natin mamaya na parang meron po dong pagkutya mamaya po dito sa ating mga pag-aaralan na tayo po mga Kristiyano na sumunod o yung followers na po ni Jesus ay lahat po ito na nararanasan natin at normal po ito. Minsan, kailangan mong lumayo. Minsan po kailangan yung lumayo sa totoo lang po, merong time kahit sa sarili mong pamilya. Kahit po yung sarili nyong relasyon sa asawa, sa anak, kailangan mong lumayo. Kung siya po yung nakakapagpalayo sa atin sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Mga ginagawa ng Espiritu Santo. So ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Yung mga ginawa niya. Doon po sa pagtayo ng simbahan o yung pagsimula po ng simbahan. Noong time po na yon. Sa una po natin pag-uusapan, inipon. Unang pamamaraan ng banal na Espiritu, paano nga ba inipon? Paano ba inipon yung mga tao na para magsimula yung simbahan that time? Sino pong gusto makaalam dito kung paano inipon? Sabihin niyo po sa katabi niyo na gusto kong malaman kung paano inipon. Ang hina! Paano magigising yan? Ugong ng malakas na hangin. Katulad nga po nung natakil po natin nung nakaraan, ito pong ugong na to, ito po yung nakaraan na ugong na malakas na hangin. Yung nakaraan po nating tinakil. May ugong na malakas na hangin, hindi po siya pangkaraniwang hangin lang eh. Hindi rin nila nakikita, pero narinig nila. Ang pagkakaano po pero wala po na nakasulat na parang isang beses lang siya. Alam niyo po yung bagyo na malakas sa probinsya, lalo sa probinsya, yung parang yung ugong na malakas na hangin may humuhuni pa na parang trumpet. Na ganun po kalakas. Hindi siya ganun eh. Talagang parang may trumpet na bubuo sa sobrang lakas ng hangin na yon. So ito po yung ugong ng malakas na hangin na to. Ito pong ugong ng malakas na hangin na to, mamaya po malalaman natin na kung hanggang saan po umabot to. Ganun po kalakas ang Panginoon. Amen po ba? Sa lakas nito, tumawag sa pansin ng nakararami. Verse 4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So pinuno po sila, no? Ito po, kasama rin po to nung nakaraan na tinakil natin. Nang time po na napuno sila, ay hindi po nila kayang kontrolin yung mga kanilang sarili at nagsalita po sila ng iba't ibang wika. Wika po wika. Inote niyo po yun lagi.
nagsalita sila ng iba't ibang wika, hindi po siya, madalas po kasi itong na misinterpret po o hindi masyadong naklaro na yung iba po kasi, ang nangyayari na po ay hindi na wika eh. Madalas po, pag naririnig nyo, kung sa mga iba po dito na naka-experience na blah 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 blah, gumaganong-ganong pa, di ba po? Pero dito po sa Bible, kung titingnan po natin, nagaling po sa Diyos, wika po siya. Ibig sabihin po, kung ako, Pinoy po ako, Tagalog, bigla po akong magpe-French dyan. Kunyari po ganon. Di ba po? Ibang wika po talaga. Wika po siya, buong wika, talagang salita po siya. Sariling wika na narinig. Parang yung mga foreigner po, no? Na ano nyo po yun? Pag kayong tayo, may foreigner po, di ba? Tapos, nakita tayo, nagtatagalog. Di ba nakakatuwa po? At nakakamangha. Siyempre, paano niya na sa isip natin, di ba? Paano niya na natutunan yun? Paano niya natutunan magtagalog? Di ba po? Sa Philippines na ba siya lumaki? Meron na yung nabubuo na sa sarili natin yung pagtatanong na gano'n, di ba po? Sabi nga po sa 1 Corinthians, verse 12 to 13, maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Bautismo po. Bautismo o lubog. Tayo pong lahat, para pong dito sa simbahan, parehas po sa atin, tayong lahat ay Kristiyano na. Amen po ba? Meron pa bang Kristiyano dito? Tayong lahat po ay Kristiyano na at tayo pong lahat ay nasa isang katawan ni Kristo. Amen po ba? Meron lang po dito nagda-drums, meron po dito naglilinis, pero iisang katawan lang po tayo ni Kristo. Same, lahat po tayo importante, lahat po walang hindi importante kasi ang parts po ng katawan ni Kristo, kunyari nawalan po ng kamay, hindi naman siya makakagalaw kasi wala na siyang kamay, hindi na siya makakahawak. Di ba po? So lahat po tayo dito, lahat po ng parts ay napaka-importante. Kahit po ikaw ay ilong, napaka-importante niyo po kasi pag wala ng ilong, wala na, hindi na makakahinga, di ba po? Amen po ba? Ipapamuhay ang banal na espiritu. So, pag alam na natin na from the time na nabautismuhan tayo, nakinig tayo, at naniwala tayo sa Panginoong Hesus, dapat maalala po natin ito, na nasa atin ang banal na espiritu. Lagi. Lagi na po yan. Hindi na po yan naalis. At every time po na tayo ay nakagawa ng kasalanan, siya po ay nag-grieve o yung parang umiiyak. Na alam niyo po yung iyak na parang sinisinok pa na hindi po makagalaw. Di ba po? Amen po ba? Sino po nakakasunod dito? Na kapag tayo po ay nagkakasala, hindi po magbabago yung, hindi niya po makakagalaw sa ating buhay. Iba't ibang gawain, pero iisa ang layunin. Yan po yung sinasabi ko kanina. Lahat po tayo dito, meron po dyan, nagkukuha ng tubig. Di ba? Si Kuya Albert po, ibubuhatin dyan. Pero iisa po tayo ng layunin. Ano po yung layunin na yun? Na ipakalat po ang katotohanan. Amen po? Na sino ang tunay na Panginoon? Si Jesus lamang. Amen po? Katulad po sinabi sa Ephesians 5 verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. So, hindi po malasing, mapuspos ng gin o ng kung ano pong dyan, mga Red Doors. Ang sabi po dito, dapat tayong mapuspos. Mapuspos po ng banal na espiritu o mapuno ng banal na espiritu. Amen po ba? Amen. Si Jesus ay Diyos at Panginoon. Sumusunod ka ba? Kikilos ang banal na espiritu. Tunay na ba na tayo ay
follower ng Panginoong Hesus. Amen po? Tunay po ba na natalikuran na natin yung mga Diyos-Diyosan natin? Amen po? Si Stephen ay puspos ng banal na espiritu. Katulad po nung nangyari kay Stephen. From the time po na si Stephen ay napuspos o napuno siya ng banal na espiritu, hindi niya na po nakontrol yung kanyang sarili. At buong tapang niyang sinabi na si Jesus ay ang Panginoon. Kahit po ang kapalit nun ay kamatayan. Kasi po nung time po na sinabi niya po yun, bawal na bawal po that time sa kultura nila na magsabi po ng ibang Diyos. Katulad po ni Stephen, nakita ni Stephen yung si Jesus mismo doon po sa pagtingin niya sa langit, nakita niya si Jesus nakatabi ng Diyos Ama. Na pagka alam po natin to, makikita natin yung pagiging matapang ni Stephen na ipinaglaban niya po yung Panginoong Hesus. Amen po ba? Katulad po nung kay Pastor Reverend Kim Chongte, ito po yung kaibigan po ni Pastor, nakita niyo na po yan dito eh. Pumunta na po sila yung mga Koreans po. May nakakatanda po dito. Puspos ng banal na espiritu. Gusto niya pong mag-preach noon, time po na yon dito. Kaso nga lang po, paano? Kasi Korean lang po yung alam niya eh. Ibig sabihin po, kahit po powerful po yung salita niya, that time, hindi rin po natin maintindihan eh. Amen po ba? Ito po yung pinapakita dun sa binasa po natin kanina, nagsalita po ng iba't ibang lingwahe. Na kung si Pastor Reverend Kim Chongte po, ay meron po sanang ganong gift, sana po nakapag-preach si Pastor Reverend Kim dito. Di ba po? At nakapag-speak in tongue siya. Na kahit Korean po siguro yung sinasabi niya, naiintindihan natin na sa Tagalog. Amen po ba? Ganun po siya, ganun po yung nangyari sa kanila. Na kung i-imagine niyo po, no, ang hirap. Paano ka maniniwala? Di ba? Kasi talagang nakakamangha siya eh. Di ba? Parang nagmamagic na kakaiba talaga. Katulad nga po nung sinabi sa verse 5, may mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Ito po, dito natin makikita sa verse 5 na talagang devoted yung mga Hudyo sa Diyos. Ang problema nga lang po, hindi nila alam yung Diyos na sasambahin nila. Amen po? Ito pong time na to ay pupunta po sila sa mga gawain pero hindi pa rin nila alam talaga yung klaro. Kulang pa po sila sa kaunawaan that time. Mag-ingat para hindi masaktan ang Diyos o paggalang. Banal na espiritu ay nasa atin. Huwag nating kalimutan po na yun nga po yung banal na espiritu. Simula po ng time na nabautismuhan tayo, naniwala tayo sa Panginoong Hesus na ating tagapagligtas at ating Diyos, maingat na po dapat tayo. Na para hindi po masaktan. Kasi every time po na tayo ay nagkakasala, every time po tayo ay nakakagawa ng mali, ang banal na espiritu po ay umiiyak. Kasi nasa loob po natin siya eh. Amen po? Doon po nakita na natin kung paano sila inipon. Inipon po sila gamit po yung ugong na malakas na hangin at narinig po nila yung iba't ibang wika. From that time po na nangyari yon, kahit sino po kahit mga marites o di ba? Mga CCTV na tinatawag, pupunta talaga. Amen po ba? Sa time po natin ngayon, pag nakakita ka ng gano'n, yung foreigner lang na marunong magtagalog, sigurado paguguluhan yan di ba? Pagkakaguluhan Ano pa kaya ito na nabasa po natin kanina, yung maraming bansa kanina, na iba't ibang wika.
Yung foreigner na kadalasang alam natin, Tagalog lang di ba? Madalas Tagalog lang, pero ito iba't ibang wika talaga yung sinasabi nila. Paano ba inihanda? Paano sila inihanda? O nandun na sila, di ba? Nandun na sila sa area kung saan gusto ng banal na espiritu na magsimula yung simbahan. Verse 6, nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Wika po o language, ito po yung paulit-ulit po natin na kailangan maintindihan. Na ito pong speak in tongues o pagpuspos po ng banal na espiritu ay wika po. Wika po yung mangyayari. Hindi po siya yung parang, sorry po sa word, parang sinasaniban. Dahil po, at peke po. Di ba po? Ang totoo po, wika po siya. Na kahit hindi po ako marunong mag-inchik, makakausap ko po kayo ng pa-Chinese. At maiintindihan niyo po ako. Yun po ang tunay. Kinukuha ang kanilang atensyon at pagkamangha sa pamamagitan ng speak in tongues. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? O, di ba? Talagang, alam niyo po yung ang ginagawa ng Panginoong Banal na Espiritu po dito. Sa paghahanda po sa kanila, nagtatanong na sila, hindi ba taga Galilea silang lahat? Nagkakaroon na po nun parang sa atin, hindi ba, Amerikano? Hindi ba Koreano yan? Katulad po ng ito, nagtatanong na po sila, na ito pong, kung sa atin po, nagkakaroon na tayo ng desire. Nagkakaroon na tayo ng desire na malaman kung ano po ba yun, kung ano pong meron doon. Di ba po? Katulad po ng sinabi sa John 1:46, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth? Natanong ni Nathaniel, sumagot si Felipe, halika't, tignan mo. Katulad po nito, nalalaman niya po kasi na si Jesus ay, nalalaman po ni Nathaniel na si Jesus ay nanggaling sa Nazareth. Kaya nagtatanong siya, mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth? So parang na siya nagtataka na siya, na nagkakaroon ng tanong sa sarili niya, at siya na mismo yung nagpepresenta. Si Nathaniel na mismo yung nagpepresenta na nagsabik siya na malaman yung katotohanan. Amen po ba? Ito po yung strategy po na ginawa ng Banal na Espiritu po that time. Na hindi na sapilitan. Wala nang sapilitan na makinig kayo sa salita ng Diyos. Walang ganon. Yung mismong mga tao po na nakapakinig, ay talagang sila na po yung nagtatanong. Bakit sila nakapagsalita sa ating wika? O di ba, nagtatanong na sila, lalong pagtataka, at ano ba yung sinasabi nila? Di ba po? Ano ba yung sinasabi nila? At paano nila nalaman na sa Diyos nanggagaling iyon? May nakakaalam po ba dito? Alam natin na nagsasalita sila sa iba't ibang wika. That time, alam na natin, napag-usapan na natin kanina. Pero may nakaisip po ba dito na ano ba yung sinasabi nila sa iba't ibang wika na yun? Gusto niyo na po ba malaman? Sabihin niyo po ulit sa katabi niyo, gusto ko na malaman, gising ka na. Tapikin niyo, wag sampal tapik lang. Gusto ko nang malaman. 9, nang tayo'y mga taga-Parsya, at ito po, kung hindi po ako nagkakamali, sinabi po dito yung pagkakasunod-sunod from west po, galing po sa west to east ng mapa po ng natin.
Tayo'y mga taga-Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Diyan po umabot po yun, yung ugong ng hangin. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pampilya, Ehipto, at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cirene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo, at mga hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Umamot din hanggang Turkey po, Africa, at Italy. Umabot na po doon, May mga taga-Creta at Arabia rin. Paano sila nakakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa kahangahangang ginawa ng Diyos? Nandito na po yung sagot kanina. Ano yung sinabi? Paano nila nalaman na sa Diyos galing ang himala na nangyayari? Ano po ba yung himala na yon? Na nagsasalita sila sa iba't ibang wika. Paano nila nalaman? Ayun po ang sabi, Paano sila nakakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahanga-hangang ginawa ng Diyos? Amen po ba? Na yun po pala na ini-speak in tongues po nila na iba't ibang wika ay tungkol po sa mga kahanga-hangang ginawa ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Na siguro parang ano lang po na parang nagpipreach na sila that time Doon pa lang, nahahanda na yung mga tao. Nahahanda na, kaya hinihanda po. Ayaw nila kay Jesus at ayaw nila sa mga alagad ni Jesus. Pero nandun po sila, noong time po na yun. Ayaw po nila kay Jesus. Bakit nga ba ayaw ng mga Hudyo sa Panginoong Jesus? Naalala niyo po, dun po sa pinag-aralan natin sa Lucas, ang hinahanap po nila, o yung hinahantay po nila na Panginoong Diyos, ay yung political king. Imagine niyo po, kung tayo po, pagka sinabi po natin na makikipag-meet tayo sa presidente, ano po yung suot natin? Sigurado, bibili ng kung ano-anong branded na damit, at kahit magkano ang magastos mo, di ba? Mamit mo lang yung presidente. Pero yung Diyos, na sinabi sa inyo na pumunta sa simbahan para magsimba, para katagpuin ng Panginoong Hesus, anong damit? Tagto 250, tago 150, minsan nakasando pa. Di ba po? Kaya isa sa paraan na para sila'y maniwala, ginamit ng Diyos ang kanya-kanyan nilang wika. Para po yung mga Hudyo na galit po sa Panginoong Hesus that time ay maniwala, ginamit po yung kultura ng mga Hudyo. Naalala niyo po sa atin na pag tayo po may Amerikano na pumunta, o kaya ibang basta't mga foreigner po, di ba parang iba yung pakiramdam natin pag kumakain sila ng balot? Di ba po? Na nandun yung kasiyahan natin, at the same time namamangha tayo. Di ba? Namamangha tayo sa kanila, na dahil dun sa ginagawa nilang yun, napapalapit yung loob natin sa Kanya. Amen po ba? Katulad po ng ginawa ng Panginoong Hesus dito na paghahanda. Ginamit niya po yung kani-kanilang wika, kanya-kanyang wika po nila, yung mga sinasabing binanggit po na bansa na yon. At dahil po doon, nagkaroon po sila ng respect po at sabik na makilala kung sino po yung Panginoon na yun. Amen po ba? Sa Diyos o sa demonyo? Sa time po na ito, sa atin po, sa sarili po natin, ano po ba yung kung hindi tayo sa Diyos ngayon, kung hindi tayo sa Panginoong Hesus, saan pa tayo? Kasi dalawa lang naman Di ba po? Na kung paliligo-ligo pa tayo, wala rin naman tayo pupuntahan Ganun pa din Pagdating ng panahon, pupunta pa rin tayo kay Hesus.
ba't hindi pa ngayon? Amen po ba? Kaya nga po sabi noon sa verse 12, hindi nila lubusang maunawaan ang nangyayari, kaya't nagtanungan sila. Ano ang kahulugan nito? Ito na po yun. Handa na sila. Amen po ba? Handa na sila na pakinggan. Gusto na nga nilang mauna eh. Di ba? Ipapahayag naman eh. Kaso, hindi na sila makapaghintay, nagtatanong na sila eh. Di ba? Ito po, ganun po kagaling ang ating Panginoong Hesus. Ang ating banal na Espiritu. Yung mga tao na po mismo, hindi na kailangan hindi na kailangan, pumunta kayo ngayon, magsasalita ako. Kasi sila na mismo yung nagtatanong. Gusto na nilang malaman. Excited na talaga sila. Di ba po? Nag-aalab na yung mga puso nila na makarinig ng salita ng Panginoong Hesus at kung ano po yung katotohanan. Amen po ba? Hindi nila maunawaan ang miracle na nangyayari. Hindi po talaga nila maunawaan eh. Kasi ang miracle po ng Panginoong Hesus, hindi po natin maabot kahit kailan po. Hindi natin maabot. Hindi natin maintindihan kung ano po kung paano nangyari. Amen po ba? Pagbubulag ni Satanas o mocking God. May mata na di nakikita, may tenga na, pero di nakakarinig. Yun na nga po eh. Meron na po, nakita natin na handa na dun sa mga tao na pumunta doon sa time po na yun. Pero meron pa din po. Kahit simula po pagsisimula pa lang po ng simbahan, makikita na po natin dito na meron na po talagang hindi po nakakarinig. Kahit sabihin natin narinig na nila yung ugong at nakikita na nila physically na itong mga taong to nagsasalita ng kanya-kanyang wika nila. Pero meron pa rin po na hindi naniniwala. At dumadating po, ito po yung nakakatakot eh. Umaabot po sila sa pambabastos sa ating Panginoong Hesus. Katulad po ng sinabi dito sa verse 13, ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga iyan. Di ba po? Pwede bang lasing yun? Nung time po na yun? Kung titingnan po natin at babalikan po natin yung kultura nila, ang pag-iinom po o yung pagsisimula nilang uminom, pero ito pong time na to yung pag-inom po nila, hindi beer, hindi gin, hindi po chemical. Yung pong simula po ng pag-inom nila nito ay nagsisimula po ng alas 3 ng hapon. Ibig sabihin po, ito pong nagsabi po nito, ay parang nananadya. Di ba po? Alam niya yung katotohanan, pero katulad nga po nung sinabi natin kanina dito, binubulag sila. Amen po? Fermented wine o grape juice, ito po yung dati na iniinom, hindi po yung mga chemical po na katulad na ngayon, na kahit po yung grape juice, di ba po yung ubas mismo, yung tunay po na ubas, kasi may mga ginagawa na rin pong ubas dito, na pinapalitan po yung breed. Ito po, yung ubas nila dati talaga, pipigain nyo lang, at magbibigay po ng kaligayahan, na parang katulad po ng iniinom po natin ngayon. Pero sa atin po ngayon kasi, hindi na siya, dahil nakakasira na po ng kalusugan eh. At ito po, ito yung pong pangatlo, ipinahayag. Una po, inipon, hinanda, at ngayon, nung handa na sila, sabik na sila na malaman ang katotohanan. Hindi na sila kailangan pilitin. Di ba po? Sila na mismo nagtatanong, naalala niyo po kanina? Kaya po sinabi sa verse 14, kaya tumayo si Pedro, kasama ng 11 apostol, at nagsalita ng malakas, mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. At sa pangatlo po nating point, dito na po nagsimula na ipinahayag ni Pedro ang katotohanan. Abangan.
Yan naman po ang next week na pag-uusapan natin. Amen po ba? Meron na bang excited dito para next week? Baka bukas lang, nandyan na kayo ha? At nagsimula na nga si Pedro, magpahayag ng salita ng Diyos. Sigurado na sila ay makikinig na ng may pagkasabik. Hindi na po yung sa pilitan, na kahit sabihin natin pumunta sila, pero kung walang pagkasabik, maaring naririnig nila, pero wala lang po eh. 'Di ba? Na-experience niyo po ba 'yon na pumunta po kayo sa isang event at nakinig kayo, pero wala eh. Kahit Tagalog, hindi niyo talaga maintindihan. Pero ito, inihanda po sila. Ito po yung unang pagsisilang ng simbahan. Inihanda sila at yung pakikinig po nila ngayon ay meron ng kasamang pagkasabik. Amen po ba? Amen. Sabik na rin po ba kayong malaman yung next week? Kung ano yung pinahayag? Anak ng Diyos o si Jesus. Ito po yung pinakang main points ng lahat po na ito. Ng lahat po ng pinag-aaralan natin. Simula po sa Genesis hanggang Revelation, yung katapusan po ng Bible, wala pong iba kundi si Jesus lamang po. Si Jesus lamang po ang kasagutan sa lahat. Amen po ba? Upang ipahayag ang katotohanan na si Jesus ay ang ating ano po? Diyos na tagapagligtas? Ano po? At ating Diyos. Amen po ba? Kaya sabi po, sa Acts 2 verse 36, ito po ay para next week po Silipin lang natin ng konti kasi medyo na-excited din ako eh. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ito ang tunay na dahilan ng lahat at ipinahayag ito ni Pedro. Malalaman niyo po yung buo next week. Ipinako ninyo sa krus. Ito po yung napaka-importante po na ito pong mga Hudyo na that time po na ready na silang makinig. Sinabi po ito ni Pedro, na yun pong si Jesus na ipinako nila sa krus, ay yun po ang Diyos. Sakit po, no? Amen po ba? Bautismo ng banal na Espiritu at puspos ng banal na Espiritu. So ito po, yung ulitin natin na kailangan po nating maintindihan. From the time po na tayo po ay nakinig sa Panginoong Hesus, tayo po ay sumunod sa Kanya, tayo po ay tinanggap natin ang Panginoong Hesus na ating tagapagligtas at Diyos. Tayo po ay babautismuhan ng Panginoong Hesus. At ang susunod po, yung pagpuspos ng banal na Espiritu. Hindi natin kaya kung wala ang banal na Espiritu. Malalaman po naman natin yun From the time po tayo ay sumunod, tayo naging followers ng Panginoong Hesus, tayo mismo, hindi natin maiintindihan. Hindi natin maintindihan na dati, yung dati mong pagmumura, buo. Ngayon, kalahati na lang. Baka next week, wala na. Amen po ba? Na tayo mismo, sa sarili nating effort, na mapapatanong tayo Panginoon, dati pa naman kung kaya ko talagang tanggalin yung kasalanan na to, bakit di ko natanggal dati? Bakit iba na ngayon? At wala tayong sariling ginawa na para matanggal yung kasalanan na yun, na para malayuan natin yung kasalanan na yun. Amen po ba? Amen. Mga ginawa ng Espiritu Santo, ay nga po inipon sa isang lugar, inihanda sa pakikinig at pagkamangha, at ipinahayag na ang katotohanan o ang kaligtasan. Tunay na mga ngaral na salita ng Diyos ay mabuting mag-aaral. Hindi tulad na dati na kailangan pa maghantay. Na katulad nga po nung time po nila, nung 120 followers po ng Panginoon, na sinabi sa kanila 10 days.
maghihintay pa sila. Pero tayo po, pag tayo po'y naniwala ngayon, ngayon din po, babautismuhan tayo. Amen po ba? Kaya pag alam po natin yun, talagang, Panginoon, salamat po sa pribileyo po na ngayon po kami nabuhay. Ngayon pong era, yung kami nyo nabuhay dito. Amen po ba? Tayo ay mababautismuhan at mapupuspos at ito ay tuloy-tuloy na pamumuhay, pagsisisi at paghingi ng tawad. Naintindihan niyo po yun? So continuous po to, yung pagpupuspos, pagpupuno ng banal na Espiritu sa buhay natin. Paunti-unti, step by step, maliit man yan o malaki, at least kahit papaano, nagkakaroon po ng pagbabago sa buhay natin. Amen po ba? Walk your talk. Ito po yung, may kasabihan po tayo, no? Na kapag yung sinabi mo, ay gawin mo. Di ba po? Na kapag sinabi niyo po na tayo po ay sumusunod sa Panginoong Hesus, gawin natin. Amen po ba? Tayo po yung manalangin. Tayo po tumayo at manalangin. Ama, maraming salamat po, Panginoon, muli sa pribileyo po na muli, Panginoon, na makapag-worship po kami sa pamamagitan po ng pakikinig namin ng iyong salita. Ama, samahan niyo po kami sa aming pong buhay. Kayo po yung maghari sa aming buhay, Panginoon. At from time po na ngayon, Panginoon, tulungan niyo po kami na lalo pa po kayong makilala, lalo pa po kayong mapalapit po sa amin, Panginoong Hesus. Ama, samahan niyo po kami sa umagang ito. Kayo po yung manguna, kayo po yung maghari sa aming buhay. Ito po sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Opportunity para may practice natin yung tinuro ng Diyos sa pamamagitan ni Brother AJ, yung pagpuspos ng banal na Espiritu. Yung una, pagbautismo. Ibig sabihin, the moment na naniwala ka, ipapadala yung Holy Spirit. That is the baptism of the Holy Spirit. Itong gagawin natin communion, ito yung isa sa mga filling with the Holy Spirit, pagsunod. Iba ginagawa natin to pagsunod, and then para maging malakas ang espiritu mo, yun na nga bilang observance natin, hindi lang natin inaalala na si Jesus ay pinako dahil sa kasalanan natin. At pagkakataon din, makahingi tayo ng tawad sa nagawa natin kasalanan sa last week. So yung we will be filled with the Holy Spirit, magiging babalik parati yung kapunuan ng kabanalan natin. So ginagawa natin to opportunity para alalahanin yung ginawa ng Panginoon sa pagbabayad ng kasalanan natin at panahon para ikumpisal yung mga nakasalanan na gawa natin last week.
Konti naman. Hmm? Di pare-pares. Uy. Yeah. Pantay-pantay ang konti naman yan. Uy, lalong konti. Siyempre naglagay ito. Hindi ako. Ang konti, oh. Sabi mo kay EJ mamaya, ha? Yan na lang sa'yo. Meron. Lahat po meron na. Pag wala ka, taas mo kamay mo para lumapit po yung usher. Ang kukunti man, Jay. Marami pa na. Wala ka pa. Wait lang. Oh, touch mo ba? Pag hinawakan mo, yun na. Lahat po meron na. Titinan mo kasi, kaya ka nalalampasan. Okay na po, meron na. Pagkatapos po nyo yung tinapay at sumunod kayo sa akin, Panginoong Yesus, salamat po. Kaya nga ang katotohanan, kaya ka po ipinako para bayaran po ang aking mga kasalanan. Salamat po dahil mahal mo po ako, ikaw na po ang tumanggap ng lahat ng kaparusahan ng aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pakitaas po yung cup. Panginoong Yesus, nang dahil po sa dugo mo, nahugasan po ang lahat ng kasalanan ko. Pati na po
karumihan ng puso't isipan ko. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo. Habang inaantay po kita, parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po sa kapatawaran ng mga kasalanan ko. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. So, salamat sa pagkakataon na may balik natin sa Diyos yung portion o parte ng pagpapala niya sa atin. Sabi nga niya sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi o 10% sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala.
Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilan mo sa amin. Kadakilan mo sa amin. Kadakilan mo sa amin. Pwede po umupo muna para welcome natin yung mga wala tayong first-timer. So why don't we stand, i-welcome natin ang bawat isa. Kamayan nyo yung mga nasa tabi ninyo. Mamaya. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love and may we always speak to you what God would have us be. How come we always there to be strong and to lead on. Welcome po! Pwede pong umupo na, tapos pag-pray natin yung mga birthday ng February at kakantahan din natin sila. Pero yung regalo nyo ata next week. So kung hindi ka nakalista dito, sandali mo na, pag hindi ka nakalista dito, magpalista ka para next year o next time, nandito ka. Ha? So si Crisanto Jeritz Galliano, si Sani, tayo ka pag natawag pangalan mo para kakantahan ka namin. Si Sani R. Luberas, Patria Luzon, Alicia Nazareno, Melody Tan, Benjamin Badoles, Karina Cusado, Rachel Pioquinto, Flora May Andres, Beatriz Bancoro, nandito yung anak niya, si Rio Torres, si Leonardo Cruz Danyas, Dwight Laurent Villasis, Lorna Obsiana, Retante Peralta, Erica Soriano, Evelyn Tenepre, Lindsay M. Tan, Armando Del Valle, Mark Jason Quinto, si Albert Curby, Junes Briana Rojas, Maria Teresa M. Tan. Ay, wala na. So, asan sila? Tayo kayo, kakantahan namin kayo, tapos pagpipray. Tayo kayo. So, pwede niyong... So, pwede niyong extend po yung kamay niyo para pag-pray natin yung mga birthday. Pwede niyong ipatong kamay niyo sa kanya. Ay, ano. Ama naming Diyos, salamat po sa mga
taong may nagse-celebrate po ng birthday ng February, pati na po yung maring hindi nailista dito o maring wala dito, hindi nakapunta rito. Ama, nawa sa gitna ng celebration po ng birthday po nila, maalala po nila na merong Diyos na nagmamahal po sa kanila, merong Diyos na nagbabantay, nag-aalaga, at hindi inaalis ang paningin na patuloy na nagiging tapat sa buhay po nila. Nawa sa celebration po nila, O Diyos, maalala ka po nilang pasalamatan sa kabutihan mo po sa kanila. At kami rin po, O Diyos, ako din, personally, O Diyos, pagpalain mo po silang lahat, wala ka pong lalampasan. Ito po yung dalangin namin, ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Kantahan natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, yung gift po ninyo next Sunday. Tayo po tumayo para sa benediction. Mga bata, nakapikit, nakayoko, gano'n ang kamay. Palalabasin ko yung pasaway. Pag nananalangin, kinakausap natin ng Diyos, so kailangan natin ipakita ang pinaka-respeto natin sa Kanya. Ama, salamat po. Dahil muli, naranasan po namin sa kahit na maiksing panahon na merong pong Diyos na tunay na nagmamahal po sa amin ng walang kondisyon po. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa mga nagagawa namin kasalanan at nawa tulungan mo po kami na lumayo po sa paggawa ng kasalanan. Tulungan mo po kami, maituwid po namin ang buhay po namin. Patuloy po kaming makasunod sa iyo na nawa maalala po namin yung laki ng pagmamahal mo po sa amin para matutunan din ka po naming mahalin at matutunan ka po naming respetuhin. Kaya salamat po, Diyos, pagpapaling galing po sa iyo ay binabahagi ko po, O Diyos, sa lahat ng tao nandito, yung mga kaibigan, kapamilya po namin na kasabay po namin sa live streaming o sa mga postman sa Facebook o YouTube, O Diyos, kami po lahat ay abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. Salamat po, Diyos. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay sa bawat
bless you. Bago kayo umalis, kain muna. Bago ito kumain, picture taking muna doon ng camera.